Welcome to K-Catalog. AIIP Level 2 Unit 8 ng workbook, nasa OHI or vocabulary part tayo. So, same palagi yung instruction natin, no? Pipiliin natin yung sagot natin dito sa example words or bogey. So, gagawin ko ABC, no? Para mabilis tayo. Itong you will, pangalan ng araw. Gwajongmyeong, course name. Gwajonggigan, course period. Gwajongsigan, hour. So, yung shigan is yung oras, no? Okay. Gwajong jangso, jangso is place. So, yung lugar kung saan ka papasok. Number 1, blank. Nakalagay Hangugo Chogup E. So, again, it means Korean language level 2 or stage 2. So, ito yung pangalan ng ating course. So, letter B ang sagot natin. Number 2, blank ulit. So, dito naman, may date, no? Yan. So, from September 1 to November 11. So, mahaba-haba yung period na to. So, malamang ito yung Gwajonggigan or yung course period. Gaano mo siya katagal papasukan. So, in this case, mahigit 2 buwan. Number 3 na blank, 100. So, ito yung oras. Okay? So, yung buong course na yon, ilang oras siya lahat-lahat. So, Gwajongsigan. Letter D. And then, yung number 4, 1층 소강의실 3. So, first floor ng small lecture room number 3. So, yung pangalan ng lugar ito. So, ito ay Gwajongjangso. Then, number 5. So, to. Yung mga to dyan means toyoil, pangalan ng araw. So, yoil. Punta tayo sa number 2 vocabulary. Now, dito naman sa number 2, sabi, 표를 보고 대화를 완성하세요. Tingnan daw natin yung table, tapos i-complete natin yung conversation na nasa baba. So, ayan siya, 1, 2, and 3. Sabi ni Ga, 과정명이 뭐예요? Ano daw yung course name? So, hanapin natin si Gwajongmyeong. Ito siya. 한국어 초급 2. So, sulat lang natin dito yung 한국어 초급 2. Okay. So, 한국어 초급 2 단계예요. Number 2. 과정 기간은 언제부터 언제까지예요? 언제부터 언제까지? From what day to what date? So, gigan, 과정. So, ibig sabihin, course period. 과정 기간, ito siya. So, nakalagay Feb 16 to May 11. Sagot natin, 2월 16일부터 tapos 5월 11일까지 예요. Yan, pwede pong ganyan yung isagot natin. Tapos, number 3. 신청 인원은 몇 명이에요? 신청 인원. So, hanapin natin. Ilang tao daw yung nakapag-apply na. 신청 인원. Ito po yan. So, ilan siya? 18. Sagot natin dito. 18명. Ay. NG pala dapat. Yan. 명이에요. Okay, so yan po yung number 2. Punta tayo sa number 3. For vocabulary number 3, same lang ng instruction. So, pipili tayo ng sagot dito sa bogey. Okay, lagyan ko ulit ng A, B, C, D. And then, yung mga words, isang means more than. Okay, higit or lampas. Dangge, level or stage. Senggup, to advance. So, pag sinabi mong to advance, to move or to go to the next level. Pyongka, evaluation. So, dito papasok yung mga exam or test. Hapkyok, to pass. Chesuryo, retake ng buong course. Yan. So, tingnan natin yung mga blank. So, dito, number 1. Ang hint dyan is, i-compare mo yung kabila. So, dito, sa dangge.
Dito naman, il buto sam. So, dapat dangge din yung nakalagay dito sa number 1. So, that's letter B. Okay, dangge. Next, number 2. Isuinjong chulsok kijun. So, again, ibig sabihin lang ito yung required hours para masabing applicable sa'yo yung exam or makakapag-exam ka. For levels 1 to 3, Palshipshigan isang. So, 80 hours pataas daw. And then, for level 4, same lang. 80 hour pataas din yung nire-required nila. So, yung number 2, isang. Letter A. Next, number 3. So, ito naman yung may blank, no, yung nasa unahan. Ano yung sabi dito? Dangge pyongka. Dangge pyongka, level test. Dito naman, junggan pyongka, intermediate test. So, pinag-uusapan yung about sa pyongka or exam. Malamang, ang sagot dito sa number 3 ay evaluation or pyongka. So, letter D. Number 4, blank hal gyongu. So, tingnan muna natin. Anong sabi? Daum dangge chamyo ganang. So, possible to attend or participate to the next level. For level 4 naman daw, same din. Daum dangge chamyo ganang. So, possibility to attend or apply to the next level. So, kapag ikaw ay pumasa. Okay? Pag naipasa mo yung mga required na oras at exam. So, hapkyok. Sagot natin sa number 4. Hapkyok is letter E. Yan. So, hapkyok hal gyongu. Para sa mga cases na papasa. Punta naman tayo sa number 5. So, kung dito, hapkyok, yung kabaligtaran ni hapkyok is bulhapkyok, failed. So, kapag failed ka naman sa exam, ano ang gagawin mo? So, dalawa yung gagawin mo, no? Jeungshi. So, jeungshi is to retake the exam. Tapos, yung isa pa is retake the course. So, jesuryo. Dito na si jesuryo. Okay? Yan. And then, yung natitira natin is yung sunggup. Sunggup, letter C. Dito na siya kay number 6. Okay? So, again, ang sinasabi lang dito, quick review tayo, no? Sa levels 1 to 3, kapag bumagsak ka sa exam, ang gagawin mo lang is to retake the whole course. Okay? Hindi mo na kailangan mag-retake ng exam kasi nakalagay opsum. So, pag level 4 ang naibagsak mo, yon ang kailangan mong i-retake yung buong course at saka i-retake yung exam. Tapos kailangan dun sa huling exam na ginawa mo ay 40 pataas ang iyong score. So yun yung kanilang requirement. Okay, so that's for number 3, vocabulary. Punta tayo sa number 4. Para naman sa number 4, same pa rin ang instruction and nilagay ko na yung mga ibig sabihin. So, chulsok hada to attend, isu hada to complete, bulhapkyok hada to fail, chesuryo hada, retake the course. So, conversation number 1. Sabi ni Ga, idangganan 몇 시간 이상 공부하면 시험을 볼 수 있어요? So, yung question niya dyan, sa level 2 daw, para ka makapag-exam, ilang oras mahigit ang dapat mong pasukan or aralin? And then, ang sagot ni na, palshipshigan isang blank, 시험을 볼 수 있어요. Sabi niya, mahigit 80 hours, makakapag-exam ka na. So, yung sagot natin is to attend. Kailangan mo attendan is 80 hours pataas para ikaw ay mag-apply sa mag-exam. Okay? So, chulsok hada. Si chulsok hada magiging chulsok ha면. Chulsok ha면. So, bakit? Kasi yung question niya dito, take note, nakagongbuhamen. Okay? Condition. So, ano yung condition? Para ikaw ay makapag-exam. So, yung sagot nina, if a-attend ka ng 80 hours pataas. So, condition din yung sinabi niya, no? Para makapag-exam ka. Number 2, 이단계 끝나고 단계 평가 봤지요. 시험 잘 봤어요. Manya, after nung level 2, nag-exam ka ng level test. Tama ba? So, nasagutan mo ba ng maayos yung exam? Sagot ni na. Aniyo, 58점 받았어, blank. Manya, hindi. 58 lang yung score ko, kaya blank. So, kapag levels 1 to 3, level test ang tinake mo, kailangang exam score mo is 60 pataas. So, kinulang siya ng 2 points, no? At dahil kulang siya ng 2 points, hindi siya pumasa. Failed siya, no?
bulhabgyokada. So, bulhabgyokada magiging bulhabgyok 했어요. bulhabgyok했어요. Yan. Bakit past tense? So, nangyari na kasi yung exam niya. Na-receive niya na yung score. Kaya, nangyari na yung pagbagsak niya. bulhabgyok했어요. And, dito din sa question, if titingnan natin, naka-past tense din yung tanong, no? Number 3. 라만 씨, 이번 학기 끝나고 단계평가 봐요? Raman, pagkatapos nitong semester, magle-level test ka ba? Sagot ni Raman. 아니요, 저는 이번 학기에 blank 시험 보지 않고 승급해요. Ano ulit yung 승급? Ito is to advance to the next level. So sabi niya, 시험 보지 않고. So hindi na daw siya nag-exam. Okay? Tapos nag-advance na siya sa next level. So if maalala nyo yung table natin, yung levels 1 to 3, kapag nabagsak mo siya ng first time, hindi mo na kailangang mag-retake ng exam. Uulitin mo na lang yung buong course. So, yung sagot natin dito is yung pag-ulit ng buong course. So, 재수료하다. Tapos, si 재수료하다 magiging 재수료해서. Yan. So, inulit ko kasi yung buong course, kaya hindi na ako nag-exam, nag-move na ako sa next level. Okay, so yun po yung number 3. Number 4, sabi ni Ga, 어떻게 하면 이 단계를 blank? Yung natitira natin is yung isuhada na lang, no? So, siya na yung magiging sagot for number 4. Tapos, bago natin sagutan, basahin muna natin paano ba siya sinagot ni Na. Sabi ni Na, 100시간 중에서 80% 이상 출석하고 단계 평가에서 60점 이상 받으면 돼요. So, nag-explain si Na. Sabi niya, yung 100 hours, kahit 80% mahigit lang yung pasukan mo doon. And, dun sa level test naman, kailangan 60 pataas yung makuha mo. Yan yung in-explain ni Na. So, dahil nag-explain siya, malamang tinatanong kung paano yung gagawin. Okay? So, paano makukumpleto, kumbaga. So, yung isuhada, magiging 할 수 있어요. So, how can I complete the level 2? Okay? So, paano makumpleto yung level 2 na suob or class? So, yun na yung sinagot niya na. Nag-explain siya. Okay? So, that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.